lang, i-record ko muna. Sige po. Ibasa na lang ulit, ma'am, sa thank you. Diabetes mellitus. Diabetes mellitus is a disease of metabolic disorder causing a high blood sugar level. Causes, there are two types of diabetes mellitus. In type 1, diabetes mellitus, insulin secretion is lacking. The patients are often young. In type 2, diabetes mellitus, insulin secretion is reduced. The patients are often aged. It is regarded as a lifestyle disease caused by overeating, lack of exercises, stress, etc. Symptoms: dry mouth, excessive drinking or urination, weight loss, malaise, etc. Points of nursing care. The methods of treatment include diet therapy, exercise therapy, and drug therapy. Keep the calorie intake low in the diet therapy. Be creative so as to not lower meal satisfaction. Continuous hyperglycemia will make any wound slow to heal. Complications include retinopathy, kidney disorder, and neurotic disorder. It is necessary to prevent complications in cooperation with medical staff. Hi. So, yung diabetes mellitus, meron siyang dalawang types or klase. So, yun yung type 1 and type 2. So, yung type 1 na diabetes mellitus or DM, most commonly sa mga juvenile or sa mga bata siya nag-occur. So, pwede siya sa mga ilang years pa lang, kahit yung iba nga is mga infant pa lang, merong nang nadedetect na may DM pala sila or diabetes. So, tinatawag din siyang juvenile diabetes. And yung insulin niya is lacking. So, insulin dependent din ang mga type 1 DM. So, every day need nilang mag-inject ng insulin. Then sa type 2 naman, type 2 diabetes mellitus, most common ito sa mga matatanda na or mga 20 siguro or 30. Kasi yung ano kasi nila, yung dahil din yun sa lifestyle nila, like for example, mahilig silang kumain ng matatamis na pagkain or overeating sila, then lack of exercise and stress. Then symptoms nila is makikita mo sa patient, dry yung mouth nila. So kaya palagi silang umiinom ng tubig. Then yung palagi din silang naiihi. So parang ilang minuto pumupunta sila sa CR para umihi, or like for example sa sa Yunaka or sa night time. So pumupunta din sila ng CR para umihi. Then makikita mo din sa timbang nila, bigla lang silang pumayat. So for example, mataba sila or mga 60 kilograms sila before. So ngayon nagiging 40 kilograms na lang. And then always lang pagod. So kahit wala naman silang ginagawa na grabe or hindi naman silang nag-exercise, feeling nila parang tired na sila ba. Then yung dapat gawin natin sa patients natin, include is yung mga diet therapy. So mostly sa patients natin sa facility, if meron tayong patient na may DM, low sugar diet. So wala silang yung yung foods nila hindi matatamis, so bawal silang kumain ng matatamis na pagkain. So merong ibang patients natin na makulit, gusto nilang kumain ng chocolate or ganyan, yung iba patago, pero bawal talaga yun. Pero if gusto talaga nilang kumain, pwede naman natin i-inform yung head natin na pwede bang kumain si ng chocolate or biscuit ganyan, kahit konti lang. So yung iba binigbigyan naman nila para hindi din magwala ganyan. Then need din nila mag-exercise, and then meron na din silang maintenance para sa blood sugar nila. Then keep the calorie intake low in the diet therapy. So yung calorie count nila is chine-check talaga yan. Yung hindi sila dapat sumobra yung yung calories. Like for example, yung yung mga carbohydrate din na food. So bawal din sobra. Then dapat din yung din pala, if yung person or yung patient is meron siyang hyperglycemia. Yung meaning hyperglycemia is mataas yung blood sugar level niya. Then yung hypoglycemia naman is mababa yung blood sugar level niya.
if makikita mo yung patient mo na parang may DM na siya, baka hindi, yung before pa ba, if ever na, like for example, hindi mo pa alam na may DM pala siya, malalaman mo na mataas yung blood sugar level niya if yung sugat niya is matagal mag-heal. So for example, nasugatan siya sa legs or sa paa niya, tapos parang umabot na ng ilang weeks or ilang months, hindi pa rin gumagaling. So suspected na yan na meron siyang high blood sugar level. So dapat ipa-check up na talaga kaagad yung blood sugar niya. And also yung din niya, yung if malabo na yung mata niya, parang hindi na niya, parang may times na hindi na niya makakita yung binabasa niya. Then ito yung mga complications niya. Then yung iba din is na siya, may sakit na siya sa kidney. Then yung kamay niya, parang feel niya na mamanhid yung kamay niya or yung legs niya. So yun yung mga complications din ng diabetes mellitus. So if yung patient nyo meron nang na-feel na mga ganito, so dapat i-inform nyo na kaagad yung medical staff or yung nurse. So next, si Ma'am Joy sa osteoporosis. Mabasa mo, Ma'am Joy? Hello? Doon ako, guys. Ay, hello? Narinig niyo ba ako, guys? Ay, sorry. Sige, go, ma'am. Mabasa mo, Ma'am Joy? Ay, sorry, sinsihan lang na naman ang signal. Okay, sinsihan. Sige. Ito, maklaro na siya. Okay po. Sige, Osteoporosis. go. Osteoporosis is a disease in which the risk of a broken bone increases due to low bone mass, etc. Process. Being bedridden for a long time, calcium deficiency, etc. Women become more vulnerable when the female hormone level goes down. Symptoms. Head a stoop back, grow shorter, have a lower back pain, etc. The affected person is vulnerable to bone fracture when she falls because the home have becomes fragile. Signs of nursing care. Have the user eat calcium-rich foods. Have her engage in exercise and bask in the sun. Have her improve the living environment to prevent falling. Hi. So yung osteoporosis naman, ito yung sakit sa bones. So most common ito na sakit sa mga kagaya natin mga babae. So causes niyan is being bedridden for a long time or paragi na lang siyang nakahiga ba sa bed. Then meron siyang kakulangan sa calcium. So maybe nung bata pa siya or nung teens niya, hindi siya masyadong umiinom ng gatas or nagtitake ng mga supplements na rich in calcium. And then, yun, yung sinabi ko before, di ba, need din natin ng vitamin D para ma-absorb yung calcium sa bones natin. So, hindi kasi enough na yung tinitake lang natin is calcium or minom lang tayo ng gatas. So, need pa rin ng vitamin D or for example, pwede din kayo mag-expose lang sa sunlight or basta much better if sa umaga kasi pag pag 8 or 9 na sun, medyo mainit na talaga yun. So much better pag 6 a.m. siguro if meron ng sunrise. So pwede kayong magbilad sa araw. Then usually nag-occur din yung osteoporosis pag pag dating natin ng mga 50 ganyan. So yung symptoms niya have a stoop back or parang nakukuba yung patient or yung tao, then parang lumiliit din yung size. Then I have a lower back pain, so masakit ng dito sa lumbar area or sa lower back. So mostly sa Japan din makikita niyo yung mga matatanda nagpo-push sila ng cart nila tapos nakaganon na sila, 'di ba? So common 'yun sa mga babae na may osteoporosis. Then delikado din sa kanila yung anong tawag doon? Bone fracture kasi weak na kasi yung bones nila. So dito yung mga common na mga bone
fractures na makikita sa mga elderly people. Kunyari, ma-slide sila or madulas sila or madapa. So, pwede sa humerus, dito sa may shoulder, sa spine, sa spinal, then sa radius, dito sa may, anong tawag dito? Sa may wrist, then femoral neck, dito sa may hip. So, yung lola ko, ganito din nangyayari sa kanya nung kasi siya, nagbebenta kasi siya before ng mga gulay sa market. So, yun bigla daw siyang na-slide. Ayun yung femoral neck niya nabali. Kaya ngayon, na lang siya, bedridden na yung lola ko. So, dapat talaga ingatan natin yung if meron tayong mga makakilala na mga matatanda na. So, dapat huwag natin silang hayaan na maglakad-lakad na sila lang. Then, dapat yung shoes din nila is hindi siya slippery para hindi sila ma-slide. Then, points of nursing care. So, yun, kumain ng mga calcium-rich foods. So, if 60 ka na or matanda ka na, so hindi na nagiging effective pag doon ka pa kakain ng mga calcium-rich foods. So, dapat habang bata ka pa, kumain ka na ng mga calcium-rich foods. And then, engage in exercise. Yun, exercise. And then, bask in the sun. So, yun, magpabilad ka sa araw. Then, help improve the living environment to prevent falling. So, yun, dapat check mo yung surroundings din ninyo if hindi ba slippery, wala bang anong tawag doon? Tubig sa sahig, or wala bang nakakalat sa sahig para hindi tapilok or ma-slide yung patient ninyo. The next, si Ma'am Girly. Ay, hindi na pala si Ma'am Girly kasi may work. Si Ma'am Jeremy. Yun, di kadasay. Wait lang, si. Basic understanding of disorder, disability, impairment. What is a disorder, disability, impairment? The United National Convention on the Rights of Persons with Disability, CRPD, states persons with disability include those who have long-term physical, mental, intellectual, or sensory impairments, which in interaction with various barriers may hinder their full and effective participation in society on an equal basis with others. The International Classification of Functioning, Disability and Health, ICF, regarding disability as people's health characteristics instead of focusing on negative factors. Ay. So, doon sa Japan, mas kasi sila, mas friendly sila sa mga PWD or PWD friendly dahil meron silang batas doon para sa mga disabled. So, ito yung International Classification of Function, Disability and Health. So, instead na i-discriminate yung mga disabled persons, mas, yung sinabi ko before din na mas pinupush nila yung mga disabled persons or tinitreat nila as normal people lang. Like for example, pwede pa rin silang makapasok sa work kahit na may disability sila, basta makaya nila yung work na pinapagawa sa kanila. And then, yung sa train station nila, kagaya nito sa picture, meron talaga silang slope or anong tawag dito? Basta parang slope para sa mga gumagamit ng wheelchair. Then, yung sa eki din or sa train station, meron din sila yung braille ba tawag din? Basta yung parang yellow, mamaya ipakita ko, yung parang yellow sa sahig, merong doon, merong pathway para sa mga bulag. So, hindi kagaya dito sa Philippines na hindi PWD friendly. So, same sa pagsakay ng jeep. So, ang taas pa ng hakbangin ng patient or ng PWD para makaupo. So, very inconvenient. So, next, same lang to. So, dito tayo sa physical disabilities. Ma'am Cass. Hindi ko dasay. Types of disabilities, causes and characteristics. Physical disability. Physical disability is a state in which a person has damaged limbs or trunk due to a disease or accident and is having difficulties in daily living and social life. It is caused by, among others, damage to hands, feet, brain, or spinal nerves due to diseases or accidents, and deformation or contracture of joints or spine due to disease. There are after effects.
The degree of difficulty of daily activities differs from person to person, depending on the region and degree of disability. Sometimes intellectual disability occurs concurrently with motor dysfunction. Use a cane, wheelchair, artificial leg, and other assistive devices suitable for the user. Hi, so meron tayong iba-ibang klase ng disability. So merong physical disability, meron ding mental disability. So yung physical disability or in Japanese is Shintai Shogai. So sa facility namin before, so sinabi ko before na yung mga patients namin is mga disabled sila. So meron iba sa physical nila sila disabled, meron iba sa brain nila or sa utak nila or mental disabled. So yung sa physical disability, yun yung mga na-damage yung mga hands nila, feet, or brain, or spinal nerves. So yung iba dahil sa accident, yung iba din is since birth, ganun na sila, ganun na yung nangyari sa kanila. So, pero dun sa Japan, wala akong nakita na patient namin na putol yung kamay or putol yung paa. Mostly talaga sa kanila is mga na-deform, yung mga na-deform yung kamay, na-deform yung paa. So, kawawa din sila kasi hindi sila makagalaw na maayos. So, yung iba namin, yung ibang patient namin, parang lumiit din sila ba? So, kasi hindi nila magala yung katawan nila, yung iba. So, need talaga buhatin namin sila. So, pag ikaw lang mag-isa, ikaw lang talaga magbuhat sa patient mo. So, mahirap din yung yung work namin before kasi more on talaga lifting. Kaya nag-resign din ako doon. Then next, sa ICF, so yun, sinabi ko na kanina yung ICF, sila din yung classification of human functioning and disability for understanding of the overall condition of the person. So para silang standard na law din sa Japan ba. Then visual impairment. So meron din tayong visual impairment. Si Ma'am Joy, yun din kada site. Mabasa mo, Ma'am Joy? Or loading ba yung net ko, guys? Diba kasi yung nakunik ko? Hello? Kanina po medyo loading. Medyo loading, no? Sige. Pwede na lang natin i-restart. I-change ko lang yung, baka ma-off kasi, i-change ko lang yung connection ko ba? Wait lang. Sige po. Wait lang ha. Iba kasi yung nakunik ko